Una sa ating mga balita, binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang paghuhugas kamay sa kampanya ng gobyerno kontra sa iligal na droga. Sa pagkwestiyon sa pag-reinstate kay dating CIDG Region 8 Head Superintendent Marvin Marcos. Kasunod nito, muling nanindigan ng Pangulo sa operasyon ng pambansang pulisya kontra iligal na droga. May report si Rocky Ignacio. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte sa operasyon ng PNP kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga sa harap ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killing sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng detention cell sa Leyte. Sinabi ito ng Pangulo sa tradisyonal na pag-iilaw sa Christmas tree at sa iba pang dekorasyon pampasko sa Malacanang at mga karatig gusali ang Mabini Hall at Guest House. Sagot na rin anya ito ng Pangulo sa pagkwestiyon ng kritiko sa kautusan na i-reinstate si dating CIDG Region 8 Superintendent Marvin Marcos kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos ang head ng CIDG nang mapatay si Espinosa sa kulungan sa Leyte. They are questioning my motive. Now, I knew before, they are now assuming that maybe I knew about the operation. Then now, ang bago nila is ako ang nag-utos sa loob. Whatever the reason be, that's my discretion. I promise the police and the military, do your duty, go out and find for these criminals, arrest them if possible, but if they offer a violent resistance, and you think that your life is in danger, patayin mo. And that is my order until now. Iginit pa ng Pangulo sa mga kritiko na walang paghuhugas kamay sa operasyon kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga. So with that, I will say to you all, so here in the 2017, total yung mga sa opposition, maghintay na tayo. Total, hintay mo rin sila. So hintayan tayo and you have had your days. Kung sabihin mo na you continue with this, forget it. Ako talaga, straightforward ako, diretso. Until wala ng Pilipino maging gago. At walang hiyain tayo. Sa harap ng mga usapin, nakiisa ang Pangulo sa sambayan ng Pilipino para sa pagsisimula ng holiday season o paghahanda para sa pagsilang ni Hesukristo. Inanunsyo ng Pangulo ang intensyon nitong mapalaya ang mga may sakit at matatandang bilanggo, isang maagang pamasko sa kanila at pamilya. We have to continue. And even now they're asking for the release of 130 political prisoners. Sabi ko, I cannot give you that. And I'm sorry, but I have already conceded so much on the side of the government. But you're going back tomorrow, and if you can show me a document signed by the Republic of the Philippines representatives at yung mga komunista, then I will release the 120, 30 plus more, because we're asking that how many they are still beyond 70 years old, and those suffering from incurable diseases at this time, may cancer or kidney or anything, and if they are ready to be released and will be accepted by the families, i-release ko na before Christmas time. Inilaan rin ng Pangulo ang 2.5 billion pesos para sa libreng gamot ng mahihirap sa ilalim ng butika ng bayan. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Pinayagan ng Senado na makauwi ang dating driver at umanay bagman ni Senadora Laila de Lima na si Ronnie Dayan. Ito'y matapos i-cite for contempt ng Senado si Dayan dahil sa hindi umano pagsasabi ng katotohanan sa pagtinig ng Senado kahapon. Narito ang ulat ni Marita Muan.
Pinayagang makalis ng Senado kagabi at makauwi sa Pangasinan si Ronnie Dayan, dating driver at bodyguard ni Senador Leila de Lima. Humanitarian consideration kasi he looked very tired and he really was tired as of last night. And then kasama yung family and yung wife niya. And then he promised naman to refresh his mind para maalala niya. Kasi may mga naalala siya eh. Matatandaang na-cite for contempt si Dayan matapos na hilingin nito ni Senator Manny Pacquiao na nagsabing naniniwala siyang pinipili nito ang mga ilalaglag at poprotektahan. Ayon naman kay Lacson, kasama sina Senador Vicente Soto III at Gregorio Nasan ay napagdesisyonan nila na pauwiin si Dayan matapos na mangako ito na babalik sa Senado sa sandaling muling ipatawag upang humarap sa susunod na pagdinig. Naniniwala naman umano si Lacson na makakatulong kay Dayan ang pagpapahinga upang ganap na maalala ang mga hindi pa niya naaalalang pangyayari. Ayon naman kay Soto, mali ang tanong nila kahapon kay Dayan. We were asking the wrong questions. Kaya pag tinanong mo siya, ano pa yung mga natanggap mo? Ang sagot niya, wala. Because we were asking the wrong question. We should have asked him the question na ano pa ang nakita mong nagpalit ng kamay na pera? Dapat ganon. Samantala, awa naman daw ang naramdaman ni De Lima kay Dayan nang makita niya ito sa Senado. Yun, tawag. Ano yung naramdaman mo, ma'am, na awa? Awa, more of awa. Kahit ganon ang ginagawa, na, alam mo na, sumasama siya dyan sa kasinungalingan na yan. I know na hindi niya yan gagawin kung walang compelling reason na, and more of ano yan, takot sa buhay niya yan. Tsaka sa pamilya niya, mahal naman niya mga anak niya at saka mga apo niya. Marami naman namanong sinabi si Dayan na mga vital information sa kanilang pagkikwentuhan kagabi, subalit tumanggi muna si Soto na banggitin ito. Ayoko sumagot. I refuse to answer. You're badgering me. I refuse to answer. And, I refuse to incriminate anyone. Para sa PTV News, Marita Muahe. Sa iba pang balita, dating bodyguard at umano'y bagman ni Senadora Leila de Lima na si Ronnie Dayan, pinalaya na ng Senado kagabi dahil sa humanitarian reason matapos ma-cite in contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig kahapon sa Senado. Ang ulat, kunin natin mula sa aming kasamang si Marita Muahe, live via phone badge. Salamat, Princess. Tama ka, no? Kagabi nga ay pinalaya na rin ng Senado si Ronnie Dayan pagkatapos ng 2 oras mula nang masuspinde ang Senate session na ginanap kahapon. Ito ang binanggit kanina ni Senator Panfilo Lacson sa isang ambush interview na ginawa natin dito sa Senado. Ayon kay Lacson, nag-usap-usap sila nila Senator Tito Soto, si Senator Gringo Nasan, Senator Manny Pacquiao dahil kung matatandaan natin, si Senator Pacquiao yung humingi ng na ma-cite for contempt si Ronnie Dayan, kung kaya sinabi nung una sa hearing na ma-detain siya dito sa Senado. Pagkatapos daw nilang pakinggan na mag-usap na lahat, dahil kasama rin nila doon sa pagkakwentuhan nila si Ronnie Dayan. So pinakinggan daw nila ito at for purely, ito yung salita mismo ni Senator Lacson, for purely humanitarian reason and a commitment to be just a call away, na nangako daw itong si Dayan na darating kung may hearing, so pinabayaan siyang umuwi pansamantala. Kasama daw nito yung kanyang asawa at yung kanyang anak dahil ang kwento umano nitong si Dayan, meron siyang isang anak na hindi pa niya nakikita hanggang sa ngayon. So pagkatapos na inaresto siya, dinala siya sa Krame, pagkatapos ng Krame, dinala siya sa House of Representatives. Kaya medyo wala pang pahinga yung tao, yun ang banggit kagad kanina ni Senator Lacson. Kaya siguro maaaring isa yun sa mga dahilan kung bakit magulo pa yung kanyang pag-iisip. So inadvisean siya na ayusin niya muna yung sarili niya, magpahinga siya, at baka sakaling maalala niya pa yung mga dapat niyang maalala. Sabi niya kasi nalilito pa umano ito, kaya nga kahapon, di ba maalala niyo, inamin niya at the later part nung sinabihan siya ni Senator Pacquiao na pwede siyang ma-cite for contempt, biglang inamin niya na tumanggap din siya ng pera mula kay Nabucayo at Ragos na pareho niyang inirekomenda
kay nooy DOJ Secretary Laila de Lima para maipwesto sa NBI at sa Bucor. May inamin pa daw siyang isa pa na naaalala niya. Kaya nga nag-decide itong mga senador na bigyan muna siya ng konting space, konting time para baka sakaling maalala niya yung mga bagay na nakalimutan niya. So effectively, listed yung contempt na inihain kahapon ng Senado laban kay Ronnie Dayan. Meron pa daw itong mga naikwento sa kanila na meron pang mga additional na informations na ibibigay, pero binibigay na ito ni Senator Lacson para kay Dayan na sabihin niya sa susunod na hearing. Dahil ito daw mismo yung nagsabi na meron pa din siyang gustong linawin sa kanyang pag-iisip at pagkatapos ay ikikwento niya ito. Kaya pina-escort na itong si Dayan sa Senate Police on duty kasama yung kanyang pamilya, pinasamahan sa OFAA, kasama yung mga SWAT teams mula sa Pangasinan dahil nga umuwi si Dayan sa Pangasinan. Sa pakitingin daw ni Senator Lacson, mukhang pagod na pagod itong si Dayan kung kaya't binigyan nila ng tamang time. Para din sa kanya, mukhang hindi naman sinadya yung pagtatago dun sa panahon ng yung taon ng pagkakaiba dun sa pagkikita nila ni Kerwin Espinosa, ni Senator Laila de Lima noong November 19. Kaya sabi ni Dayan, 2014, sabi ni Kerwin, 2015. And according to records na dinala ng Baguio Police, 2015, nag-check-in doon sina Kerwin Espinosa. So hindi siya masyadong sigurado doon sa kanyang mga tinestify dahil nga ang kwento nito, nung nagtago siya, hinabol siya ng mga pulis, diba? So lumusong pa daw siya sa ilog ng napakaraming oras. Kumbaga talagang yung pagod ng tao, sobra-sobra daw, sabi niya ganyan. Pero pakiramdam nila ng mga senador, meron pang mga vital info na itinatago, hindi naman tinatago, na hindi pa nababanggit. So para kumpleto na maalala niya yung mga bagay-bagay, pinagpahinga muna siya at pinayagan niyang umuwi sa Pangasinan. So itong mga informations na ito ay napagkwentuhan lang nila nung pagkatapos na ma-dismiss yung Senate hearing kahapon, ibinaba siya doon sa basement. 2 hours after nag-suspend, 1 hour after nag-meet sila. So yun yung mga panahon na kwento-kwentuhan lang. Ito lang yung na-share kanina ni Senator Ping Lacson. Sa ngayon, hindi pa rin natin alam at wala pang ibinibigay na detalye kung kailan yung susunod na hearing ng naturang komite tungkol pa rin dito sa pagkamatay ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa at kung ano nga ba ang koneksyon ni Senator Laila de Lima tungkol dito dahil base na rin sa mga binabanggit at kinikwento ng kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan. So sa ngayon, yan na muna yung maibibigay natin mula sa Senado. Kung may update, agad natin itatawag dyan sa studio para mai-update natin yung tamang informasyon at yung mga kaganapan dito sa Senate. So yan na muna. Maraming salamat, Princess. Balik muna tayo sa studio. Maraming salamat, Marita Moahe.